great blessing ni Lord na to sa atin, ang Vita Plus po. So, si Sister Del po, yung upline ko, binigay po siya sa akin ni Lord na makilala ko itong Vita Plus. Kasi po ako kami yung nagpipray over, kaming mga women sa aming church, sa kanya, na kung saan po talaga pong lagi po kaming umiiyak, iniiyakan ko na po siya kasi nanay din po ako kasi nakakaawa po yung kanyang mga anak na iiwan kung sakali. Kasi 20% na po ang chance niya para siya po ay mabuhay nung time na. Nakita ko po siya talaga. Lagi ko po yung iniiyak sa devotion ko. Then, ngayon po, nung may share niya sa akin, yan na po. Hindi na po ako nagpatumpik-tumpik sapagkat may naghihintay din po sa aking. Mahilig po kasi ako na ang gift po sa akin ni Lord is healing. Mahilig po ako doon pag may nabalitaan po ako na kahit hindi po ako imbitahin, hindi po ako nahihiyan na lapitan ko para ipag-pray. So, kapitbahay, malapit po sa amin yon na may sakit po yun sa puso. Ang sabi po noon, sabi po nung nanay, nagpapabili daw po ng damit na pink at medyo mamamaalam na po at hindi na po niya kaya ang kanyang sakit. Siya po ay payat, naninilaw, may tubig nga daw po sa puso at the same time yun po kanyang kidney ay affected din po. Bali, gabi-gabi na po yun, kaya ako ni Sister Del, alam ko po mga 10 o'clock na po. Kasi nag-promise po ako doon sa pasyente na babalikan ko. So, binalikan ko po kahit gabi na dahil sabi ko baka sabihin na wala ko isang salita. Ang anak ng Diyos na kayang sabihin ng ganon. So, binalikan ko po yon at hinihintay nga po pala ako. Pinag-pray ko po, at the same time, isinare ko po ang Vita Plus. So, sabi nga po, hindi na siya nakakatulog. Talaga pong hirap na. Ang ipinabibili pa pong damit ay kulay pink kasi dalaga po yon, 26 years old. So, alam niyo po ba, doon sa gabi ngayon na i-share ko, na ipag-pray ko, 6 na sa share ko yung binili ng nanay. Then, nung umaga po, napadala ko sa tabi ng bahay nila. Ang sabi po ng nanay, Sister Vicky, sabi niya, good news, yung anak ko na hindi makatulog, ngayon tulog pa, ngayon 7 o'clock na. Sabi talagang mabisa talaga yung binigay mo, i-share mo product. Sabi ko, unay si Lord, sabi ko. Then after, the following day po, yung kapitbahay naman po, ang nakita ko, namit ko po. Sister Vicky, sabi niya, si Jonaby, naghahamon ng maglaba. Sabi ko, ha? 6 na sa share pa lang po yun, yung may sakit sa puso, naghahamon ng maglaba. So, ganun po, kabilis ang epekto ng Vita Plus. Hindi po abutin ng week, kundi yung araw pa lang po. After that, yun po namang nagsabi na naghahamon na maglaba, mayroon din po pala siyang bukol sa suso. Si Sir Vicky, patry din ako, 3. Sabi niya ganon. Okay, sinare ko yung 3. Then, after that, binalikan po ako sa amin. At ako po ng time na yun, dahil nakita ko po kung gaano kaganda yung Vita Plus, isi-share ko po yun sa nanay ko, uuwi po ako ng Batangas. Dahil taga Batangas po ako. So, sinare ko po yun, sabi po niya, nung uuwi na po ako ng Batangas, kinatok na naman ako, Sister Vicky, meron ka pa ba dyan? O, bakit? Anong nangyari sa'yo? Alam mo ba na yung pamamanhid ng aking braso at saka yung bukol sa suso ko, wala na, malambot na, wala na. Sabi niya gano'n, sabi ko, praise God, bumili na naman po siya. At until now po ay dahil sa kakulangan din po sa pera, hindi na siya, unti-unti lang ang bilhin niya pero talaga pong gumaling na siya. At the same time po, yung nanay ko talaga, sabi nga ni Kuya Sam, yung apply namin sa PGH. Kasi yung nanay ko po, nakilala ni Kuya Sam, talaga pong 5 gamot ang iniinom. Mayroon pong sa high blood, arthritis, hindi makatulog, vitamins, at sa hilo. Yun po yung kanyang gamot. Na kung saan po nakakalimutan niya na ilista kung ano yung ininom niyang unang gamot. Kasi po, nakakalimutan niya na sa dami nga po. So, praise God, nung pag-uwi ko, alam niyo po ba na nakatulog na po doon sa lamesa. Kumakain po, pero nadagdag ko po, tulog. Sabi ko, Nay, natutulog kayo, kumakain kayo? Sabi, masama ang pakiramdam ko. Pagdating ko po, first na i-introduce ko po yung Vita Plus sa amin. Tinimplahan ko po agad. Sabi ko, Nay, pupunta ako doon sa ating mga kamag-anak sa Kanluran. Bibigyan ko ng Vita Plus. Maraming may sakit doon. Alam niyo po ba, sabi ng nanay ko, sasama ako. Anong sasama? Sabi niyo, masama ang pakiramdam niyo. Ay, okay na ako eh. Sabi niya gano'n. So, yun po. At sabi nga ni Kuya Sam, for the history po, ito pa lang po yung matanda na maraming iniinom na gamot na totally wala na po siyang iniinom ngayon. Totally po, wala nang iniinom kundi Vita Plus lang po. At yung pong pinakamatindi, galing po akong
office, magna 9 o'clock na po. Pumunta po ako ng UMC para po dalawin yung kaibigan ko na nagbabantay lang po. Hindi po pasyente ang pupuntahan ko. Kaibigan ko na hindi po naka-attend sa church namin dahil in-invite po, binati po siya sa church namin ng anniversary, wala po siya. Kaya doon hinahanap po siya para i-greet ko po siya sa UMC. Ang bungalan ko po doon sa UMC is ito pong si Alfred Castro, na kung saan po ay pagpasok ko po, una po muna yung encounter ko po, pakialamera po ako eh. Meron po itong babae na para pong na-stroke. Nakaupo po sa wheelchair. Pinakalaman ko na naman po. Sabi ko po, sis, ano nangyari dyan? Na ano daw po, yung potassium deficiency. Sabi ko, naku, Vita-Plus lang yan eh. Sabi, ay naku, nanay ko nagba-Vita-Plus. Ay, bakit po ninyo hindi pinainom? Sabi ko, ay, teka, iti-text ko, wag na po. May dala po ako dito, pahingi po akong tubig, mineral. Tinimpla ko po. Noong time na yun, pinainom ko po, pinag-pray ko po. Nakalungangi po ganon, para po na-stroke. Tumayo po yung ulo. Sabi niya, ayaw kong magpa-admit. Sabi niya, sa Monday, gagraduate yung anak ko. So, alam nyo, nakapagsalita siya doon sa parang, galing po siya doon sa parang manok na talagang kinatay, para po gano'n itsura niya. So, pagkaalis ko po doon, nakikita po ko ng mga girl doon, oy, pasyente mo kasi kilala po